Kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nagtipo naman ang ilang mga residente at mga miyembro ng civil society group sa isang covered court sa Barangay Cruz Nalica sa Diliman, Quezon City. Yan ay upang sama-samang panoorin ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Pinangunahan ng grupong Bantay Senado ang Tambayan Watch Party na naglalayong bigyan ng publiko ng pagkakataong sabay-sabay na masubaybayan ang paglilitis at talakayin ang mahalagang usapin sa impeachment proceedings. Martes tayo ngayon, July 7, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Inday Sara Duterte no show sa unang araw ng impeachment trial. Senator Chis Escudero nahalal na presiding officer ng impeachment court. 16 votes. Sabi ni Senator Chis, kailangan para ma-impeach si BP Inday Sara. Senator Marcoleta, 3 pang co-accused sa kasong plunder dahil sa hindi pagdeklara ng campaign contribution, na-aresto na. Si Senator Marcoleta ay sinugod naman sa ospital dahil sa high blood pressure. Pangulong BBM agad na pinakilo sa mga ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang paghagupit ng Super Typhoon Inday. Focus crime sa bansa bumaba ng halos 31% nitong Hunyo. Alex Yala nabigo kontra sa rank number 7 na si Jasmine Paulini sa Wimbledon Round of 16. Kabaong iniligay sa gilid ng kalsada sa Benguet, ginamit na road warning sign laban sa mga reckless drivers, pero pinatatanggal ng DPWH. Radyo natin nationwide! Sa detalye ng ating mga balita, no-show si Vice President Sara Duterte sa formal na pagbubukas ng impeachment trial laban sa kanya kahapon. Ayon kay BP Inday Sara, bahagi ito ng legal na estratehiya ng kanyang depensa na hindi dumalo sa unang araw ng trial sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente, nasa prosekusyon naman ang obligasyon na patunayan ang mga paratang sa articles of impeachment at wala sa kanilang panig sa depensa. Nilinaw naman ito na hindi personal o ang hindi na personal na pagharap sa paglilitis ay hindi nangangahulugan na umiiwas siya sa pananagutan. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense panel, hindi naman talaga obligado si BP Inday Sara na personal na dumalo sa pagdinig at nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. 16 na boto ng senator judges ang kinakailangan para makonvict si BP Inday Sara. Ito ang giniit ni Senator Chis Escudero kasunod ng kanyang pagkakahirang bilang presiding officer ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, nakasaad sa konstitusyon, kinakailangan ang botong 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado para makonvict ang isang impeachable official. Gate ng senador dahil merong 24 Senate members. Nangangahulugan na kailangan ng affirmative vote ng 16 ng mga senator judges upang mapatunayang nagkasala o makonvict si BP Inday Sara. Pagbibigyan din ng senador, dapat sundin ang naturang batas. Sumang-ayon man o hindi ang mga senador na tumatayong hukom sa paglilitis, bagamat meron naman silang option kung talagang gusto nilang i-challenge ito, pwede silang dumulog sa Korte Suprema. Radyo natin nationwide! Umapila naman si Senator Alan Peter Cayetano sa impeachment court na makipag-usap sa Sandigan Bayan para payagan sina Senator Rodanto Mercoleta at Senator Jingo Estrada na dumalo sa impeachment trial ni BP Inday Sara. Sina Marcoleta at Estrada ay parehong inaresto dahil sa kasong plunder at patong-patong na graft charges sa Sandigan Bayan. Ayon kay Senator Alan Cayetano, ginawa niya ang naturang request matapos igiit ni Senator Chis Escudero na siyang tumatayong presiding officer na 16 votes ang kailangan para makonvict si BP Inday Sara. Giit ni Cayetano, kung papayagan dumalo si Marcoleta, mas magkakaroon ng integridad ang proceedings at mas magiging madaling magkaroon ng hatol. Sa ngayon ay wala pang pasyang impeachment court hinggil sa naturang usapin. Oras sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang alas 7. Hindi dapat tingnan ang unang araw ng impeachment trial bilang panalo o pagkatalo sa panig ng prosekusyon. Ayon kay House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers, ang mas dapat na pagtuunan ng pansin ay ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa kabila ng
mga ugong na hindi na ito matutuloy. Kinampirma naman ni Barbers na ipinag-utos na nga ng impeachment court na ibalik ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue. Ngunit iginiit na hindi nito mabubura ang halaga ng naturang BIR box bilang ebidensya. Sa tama niyang panahon ay muling iaalok ng prosekusyon sa korte o impeachment court bilang karagdagang prueba na magpapatibay sa mga alegasyon ng katiwalian laban kay BP Inday Sara. Iginit ni Barber, sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang prosecution team sa paglalatag ng may ebidensya kasabay ng pag-usad ng impeachment trial. Akala ko ba talagang ready na yung ating mga public prosecutors, yung mga kongresista na bahagi ng prosecution team? Bakit sangkaterba pa rin yung kanilang private counsels? Di ba? Ayoko na nga. Sabihin naman nila pinangungunahan natin sila, pero di ba? Kung magaling, bakit kailangan mo na sangkaterbang julalay? Kita nyo naman si Senator Chis na presiding officer, di ba? Yan ang magaling. Merong sekretary sa tabi niya. Nakakaawa talaga si Senator Wino. Pambihira naman Hindi man lang binigyan ng pagkakataon ni Senator Chis na siyang tagapukpok ng gable. Tatandaan ko talaga nung panahon na sino ba yung ini-impeach noon? Impeachment trial din noon Nagdidebate si Senator Tatad at si Senator Arroyo, si Joker Arroyo. Maraming mga argumento si Senator Tatad na inaangkla niya sa kanyang hindi pagiging abogado. Ang sagot sa kanya ni Senator Arroyo that's the defense of an uninitiated. Ayan. Yun daw po ay depensa ng hindi nagsumikap na maging abogado. Sisimula na ng House Prosecution Panel ang pagharap ng mga testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon sa lead prosecutor at Batangas representative na si Gervin Luistro, ebidensya, hindi chismis o propaganda ang ihaharap ng prosekusyon. Kabilang naanya rito ang mga opisyal na mga dokumento, financial record at ulat ng pamahalaan, video recording, testimonya ng mga testigo at mga sinumpaang salaysay. Uunahin sa tatalakayin sa paglilitis ang Article 4 na may kaugnayan sa pagbabanta ni BP Inday Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nito, naglabas ng subpina ang impeachment court sa dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Ito'y sina NBI Regional Director Jeremy Lotoc at Senior Agent John Mark Kalilong na inaasahang haharap sa pagtalakay ng Article 4 ng impeachment case. At ang pangunahing magiging weight daw po o bigat ng testimonya ng dalawa patutunayan nilang hindi AI o hindi edited yung pong video kung saan nakita ang paghahayag ni BP Inday Sara sa isang press conference online na sinabi niya na kapag siya namatay o napatay, meron na siyang kinausap na hitman na siya naman daw pong re-rest back kina Pangulong BBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Yan, kapag siya'y namatay. Conditional nga po yun. Kaya marami na pong mga argumento nagsasabi na wala ka namang krimeng nagawa doon. At yun hindi may tuturing na isang uri ng pananakot. Tatakutin mo sangkaterba yung bantay? Di ba? Ang laki-laki nga nung binabayaran nating buwis para sa PSG. Tapos yun ang kukuha ka ng isang assassin lang. Para namang hindi ka paniwalang matatakot dun yung kung sino man yung pinatutungkulan dun, di ba? So, ang magiging testimonya lamang ng dalawang NBA agents ay magpapatutuo na hindi po AI o hindi po fabricated ang nilalaman ng video recording na yon. Pero ang sinasabi nila meron na daw ideya
ito naman, mga intriga lang nila, no ha? Meron na daw silang ideya kung sino yung hinire na assassin. Ayon. Pwede ka namang magtukoy ng dalawa, kahit 2-5 dyan, tatlong tao dyan, sabihin mo, sila yung mga hinire na assassin. Napanood ko na ito sa mga pelikula. Di ba? Ang dali-dali namang itanggi nun. Paano mo naman papatutuhanan yun ang hinire na assassin? Di ba? Sige, abangan natin ang susunod na kabanata. 2 opisyal nga po ng National Bureau of Investigation ang inaasahang unang haharap bilang testigo ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni BP Inday Sara. Ayon sa NBI, kanilang napatunayan na tunay ang naturang live stream at walang anumang senyales ng pag-edit o paggamit ng artificial intelligence sa mga video clip na isinamite bilang ebidensya. Ang tanong, itinanggi ba ni BP Inday na yun fake? Na yun may statement ba na yun totoo o hindi? Wala naman. Inamin niyo pa nga di ba? Totoo yun. O so anong kailangan testimonya gamitin ng korte para tawagin mo pa yung 2 NBI agents para sabihin, totoo yan, hindi edited yan. Hindi naman dinina yun Inamin nga Di ba? Ang sabi niya nga kung ako ay mapapatay. Kaya ako binabanggit yun kasi ang sinasabi nila, uunahin yung pinakamabigat na kaso. Kasi daw, kapag napatunayan doon sa mga unang kasong na yun ay mabigat, yun ay sapat na para ma-convict ang isang impeachable official, hindi na itutuloy yung ibang mga kaso o yung ibang articles. Paano yun? Kung sa article, sa unang artikulo pa lang, sa unang salang pa lang, butata ka na. Ano magiging weight nun? Radyo natin nationwide!